Ano parang feeling nyo, dinugas ko na kayo. Dito po ako sa may, siyempre, alam nyo naman, sa gilid. Narito po ako ngayon sa may New Star. Ikot ko lang kayo ng paningin. Nasa karagatan po tayo. Ayan, no? Ang ganda po rito. May mga ano po rito. May mga kasama kami rito na live po tayo, live. Pag nakita niyo yung mukha ko live, grabe naman kayo. Kanina lang ako nagpakita ng pagpunta ko sa Cebu. Munsyado naman kayo. Ayan, no? Yung CC Lex na sa likod ko. Okay. Alam niyo po, nakakatuwa po, no? Narito po kami sa Cebu. Kahit saan po, kahit saan po talaga pumunta, no? Kahit saan ka pumunta rito sa Cebu. Nakaka-apat na taxi driver na po ako. Isa lang po ang common dito. Ito po, mula po sa experience. Meron naman po akong tinip. Magaganda po yung mga punto de vista nila kasi ito po, masyado nating kino-quote yung mga politiko, 'di ba? Sa ating mga topic, panay mga politiko, panay mga importanteng tao. Pero nakakalimutan po natin yung pananaw ng mga pangkaraniwan, no? Ang dami po, lahat po nang nakausap ko po na taxi driver, no? Ang ganda po ng mga pananaw nila na hindi po natin nakikita sa sinasabi ng mga politiko. Mas maganda po yung mga pananaw nila sa buhay. Una, no, sinasabi nila ibang klase daw talaga. Hinahanap-hanap daw talaga nila. Kanina po yung huli ko nakausap na taxi driver, papunta po kami rito. Ang sinasabi nila, nung panahon daw na hindi po nila ako hindi po ako nagkukwento eh. Ang sinasabi ko lang, lagi, papunta kasi ko dun sa rally na prayer rally ni PRRD, no? Yun po yung sinasabi natin na prayer rally lang yung pupuntahan ko. Pero nakita niyo naman po na sila na po yung kusa nagkukwento, no? Yung pagkakaiba po ng administrasyon ni PBBM, no? At saka ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang layo daw po talaga. Una, mas safe sila nun, no? Ramdam na ramdam nila kasi bilang mga taxi driver. Ito po sa mga pananaw naman po to ng sa pananaw po to ng mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Bilang mga taxi driver po, layo tayo ng konti sa kanila kasi nagyuyose sila eh. Yosehan pa, yosehan pala yung lugar na yun. Sa pananaw po ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino, ang layo po talaga. Ang importante sa kanila yung safety. Safety sila nung panahon ni Duterte. Kasi sabi nga nung taxi driver nung huli ko nakausap, puta nung panahon daw ni Duterte, talagang ano po no, kahit gabi wala silang lahat daw napapasok nila. Siyempre gabing-gabi taxi driver wala po silang pili. Pero ngayon daw kabadong-kabado na sila lagi. No, pag gabi na hindi na sila gano kasi nga yung danger no na ang dami na naman daw nagsibalikan na yung mga nagsibalikan na talaga yung yung kanila pong anong tawag dito, yung mga kriminalidad, no? Simple lang po yun eh. Yun, yung criminality. Tapos yung pagtugon po sa tumataas na mga presyo ng bilihin. Yun po yung mga concern eh, no? Yung security, taas ng presyo ng bilihin. Yan po lagi yung mga binabanggit ng kitang-kita po nila kung paano po nung panahon ni Duterte kasi saksi tayo lahat eh. 'Di ba? Sila na rin po. Ako hindi po ako pasundot-sundot lang ako ng tanong. Sila na rin po yung nagkukwento na nung panahon ni Pangulong Duterte. Puta kayang-kaya niya yung kayang-kaya niya yung murahin yung mga negosyante. Tapos bababa na yung presyo. Maganda po yung punto ng minsan yung mga hindi natin naiisip. Halimbawa, sabi niya, sa panahon ni Duterte,
pandemya na, tapos ang dami pang bagyo, hindi po tumaas yung presyo ng bigas kahit kailan. Alam niyo yun, yung mga puntong pag nagbabasa ka lang lagi ng dyaryo, hindi mo po mararamdaman. Eh. Ngayon daw ramdam nila kasi hindi naman nadagdagan yung sweldo nila eh. Pero yung grabe daw yung naidagdag ng presyo ng bilihin. Hindi raw nila naranasan yan kay Duterte kasi nga, yun na nga, no? Nagpandemya, dumating ang sari-saring bagyo, no? Tingin nila yung hopelessness. Tsaka ito po nagtataka nga ako riyan, no? Ako takantaka dyan sa mga sinasabi po nila na ah ang ganda-ganda ng ekonomiya, etc. etc. Pagdating po sa papel, di ba? Pero oy, meron tayong kasama dito. Bati ka naman si Brothers Travelers. Yan. Kamusta po sa inyo lahat, mga ka-travelers? Ay, hindi ka naririnig pala. Ay, kamusta po mga ka-travelers ha? Kamusta? Eto. At maya-maya ho, kakain ho tayo ng Enrico's Lechon. Papahide na din ko to. Puta, masakit pa nga bato ko eh. Kumain na rin kami ng lechon eh. Yan, kasama natin dito sa Nostar. Ang ganda nitong Nostar Hotel na to. Okay. Ano na? Mga ano ron? Tingin tayo. Okay. Kaya lang pag naglakad kasi nasisira yung ano eh. Nasisira yung... Ang sarap ng hangin. Puta, dun sa mga pwesto ko, napakainit eh. Tapos dito magandang ano, ito dito na lang dito na lang tayo. Tsaka mukhang na ano rin tayo. Ayan, at least yung ilaw kasi, yung pagmumukha ko kasi kailangan ng ilaw eh. Ayun, ito maganda-gandang ilaw rito. Okay. Yung pa po yung punto, no? Isa pa, ay kaya lang may ano rito, Brad. May music dito. Yari tayo dyan. Hindi naman nyo dinig, di ba? Dinig nyo ba yung kanta? May noise cancellation naman to eh. Okay. Alam nyo po, batay po, isa pa, no? Sila din po yung nagpapayo sa akin, sir. Wag na kayong ano, kasi iba na ngayon yung sitwasyon. Marami ng mga snatcher dito sa Cebu. Sila nagsasabi nagbalikan na po yung mga masasamang loob. Ayun lang po, alam nyo, matagal ko nang iniisip eh. Ano yung hinahanap ng tao kay Pangulong Duterte? Ang dami nating minsan na teka, may nagpakape. Maraming salamat muna dito sa nagpakape. Super chat. Thank you very much kay Labon na nagbigay sa atin ng 38 Hong Kong dollars. Louis Bon. Yan, Louis Bon. Tignan natin kung siya ay ano na. Okay, maraming salamat sa iyo, Louis Bon. Nakita pa ba ako? Ayan, dito na lang tayo. Wala bang sounds? Hindi nyo naririnig yung sounds. Okay, minsan kasi masyado tayong tumitingin sa mga statistics, di ba? Ay, ilan yung napagawa, ilan yung hindi. Alam niyo po ba na ang concern po ng mga pangkaraniwang Pilipino, hindi naman po yung wala po yung statistics eh. Ito, sa 4 na taxi driver na naisip ko, na nakasama ko ngayong dito sa sa paggagala-gala ko sa Cebu. Simple lang po ang concern ng mga pangkaraniwang tao. Murang bilihin at kapanatagan. No, hindi po natin kinakailangan na pataasan ng paramihan ng mga nagawa, paramihan ng mga accomplishment. Baste. Nariyan na si Baste? Mamimit ba natin? Nandito na si Mayor Baste. Ayan po no? Latest po Kaya kami nag-aabang-abang dito eh. Tara, baka maano natin. Mamawalan ka. May ano ka ba? May data ka? Oo, marami kong data. Andun daw siya. Baka naman bawal natin lapitan yun.
Si Mayor? Okay. Yun nga po, Kailan nakatay bro? yung sinasabi natin na si Pangulong Duterte, yung nagawa niya sa mga Pilipino. Bukod po dun sa concern natin, kasi nakikipagpataasan tayo ng ere, 'di ba? Bilang mga Duterte supporter, ang dami nating sinasabi, no? Mas marami na pagawa. Tapos ganito yung mga accomplishment. Napakarami natin sinasite na accomplishment. Ha? Malayo siya. Pero nariyan daw siya. Si Mayor Baste. Pwedeng malapitan natin. Tara. Malayo kasi. Ha? Malayo kasi. Okay. Pero ang totohanan lang, napakasimple lang na nagawa ni Pangulong Duterte. No? Na yun lang sapat na sa mga mamamayang Pilipino, no? Sa kanila ko natutunan eh. Hindi natin kinakailangan na makipagmataasan tayo na ito ginawa, ito mas maraming ginawa, ito mas maraming batas, ito mas simple lang. Alam niyo kung ano lang sinabi ng mga taxi driver na kausap ko? Tahimik nung panahon ni Duterte, walang mga kriminal. Parehas tayo. Walang mga kriminal, di ba? Oo. Sila na naghanap buhay sila nang wala silang iniintindi. Kahit madaling araw. Bro, At kahit pasingit ako. sige. Ako, hindi kami nag-usap dito tungkol sa taxi driver, ha? O, taxi driver, sinabi din sa akin, panahon ni Tatay Digong, walang mga snatcher sa Cebu. Ngayon, nagbabalik daw. Snatcher, yun talaga yung ano nila, yung sinabi talaga nila yung snatcher. Kasi nagulat ako eh. Kaya hindi ako nagdadala ng yun yung bilin nila. Million? Wala akong milyon. Credit card na meron ako, putang ina, mamaya. Ay, thank you very much kay sino ba to? Talagang hindi makikita eh, di ba? Pwede mo makita sa comment. Super chat. Ayan po si Watari. Yan. Thank you very much sa 10 Singapore dollars. Okay. Okay naman dito, hindi ako palalayasin dito ha. Pag pinalayas ako, takbo lang ako. Okay. Alam niyo po, yun lang, no? Napakasimple lang yung payapa at mura yung bigas. No? Wala nang iba eh. Ngayon, ang kantsaw nga nila, di ba, eto, hindi naman sila lahat. Sabi nung isa, nung huli kong nasakyan, papunta ako rito ngayon, sabi nila, di ba sir, ano yan, si BBM, siya yung agriculture. Bakit instead na mapababa niya yung presyo? Sabi, buti alam niyo yung nangyari, ano ba kayo? Dati ba kayo naging magsasaka ba kayo? Bakit alam niyo yung galawan? Kasi nga yung maraming mga magsasaka. Ito sa kanila galing, maraming magsasaka yung napipilitan nila ibenta yung lupa. Wala sila nahihita eh. Pag nagipit sila ng konti, kanino sila tumatakbo para umutang? Doon po sa mga middleman. Kwento nila yan, wala akong kinalaman sa agriculture eh. At ito po ay hindi rin naman to nalalagay sa mga dyaryo. Sabi ko maganda pa lang maganda yung Shakespeare middleman. Yun din po yung bumibili ng kanilang bigas. Kaya po pala sila napipilitan na baratin ng bigas nila kasi pag panahon ng pangangailangan, yung nambabarat ng bigas nila, sila din yung tinatakbuhan nila para mautangan. Hindi ba tayo, 'di ba? Parang bakit hindi niyo ibenta sa mas mataas? 'Di ba? Yun yung lagi natin sinasabi. Yun pala yung simpleng paliwanag doon, no? Paano mo ibebenta sa mas mataas? Yung nagpautang sa iyo, natural, 'di ba? Yun yung bebentahan mo. Yan po malalaman lang 'yan ng isang ng isang taong 'di ba? Naroon. Ang katawa-tawa pa dito. Yun na nga no, siyempre nag-alanganin sila magkwento pero once na napakwento mo,
Once na sinabi mo kasi na kaya sila nagbubukas, alam mo kung ano yung keyword ko lagi. Sinasabi ko sa kanila, atin po kasi kami ng ano ng Duterte rally. Do, Ako lang sa taas baka di si Basti. ah, Duterte ano po kasi kami, Duterte vlogger kami. Yun na, magkukwento na sila. So, ramdam mo sa mga tao, no, makipag-usap ka. Hindi na po kinakailangan ng dyaryo, hindi na po kinakailangan ng statistics. Kasi mabubwisit ka lang eh. Sa Twitter, sa mga social media, puta lahat ng mga ano, bayarang vlogger, bayarang mga taga-media, makikita mo ron lahat eh. Kaya naka-frustrating din, no, frustrating. Pero minsan sabi mo, putya, ganito ba talaga ang tingin ng mga, talaga bang ganito yung tingin ng mga tao kay Duterte? Parang maghihinanakit ka kasi kilala natin si Pangulong Duterte. Pero kababasa mo ng mga lumalabas sa social media, kababasa mo, ang dami ko kasing pinalo na anti-Duterte para alam ko yung galawan nila eh. Kaya lang kababasa mo, parang maapektuhan ka rin eh. Talaga bang yung pangkaraniwang mamamayan, talaga bang halos isumpa na si Duterte ngayon nung wala na sa pwesto? Ganun ba tayo kawalang utang na loob? Hindi po pala. No, pag nakakausap niyo po yung mga sinasabi nating pangkaraniwang mamamayan, pag nakausap niyo po yung mga sinasabing yan, yung mga masang-masa, yung mga taong-tao, at least yung mga taxi driver kahit papano, maalam sila eh. Maalam sila sa mga, ewan ko kung bakit. No? Maraming mga pangkaraniwan tao, bakit mas angat yung mga taxi driver sa, napuna ko lang ha, nakakakausap ko rin kasi yung mga, ano, yung mga jeepney driver at iba pang mga uri. Pero taxi driver talaga yung mas ano, mas angat sa, sa mga pagdidiskusyon. Hindi ko rin po kayang ipaliwanag yan. Anyways, dito po kaya po kami nasa No Star kasi pag lagpas mo lang dyan, ano na eh, pag lagpas mo lang dyan, yan na yung venue. Tsaka may meeting po mamaya yung mga vlogger. Tsaka ito kasing kasama kong mga vlogger na to, mga mahilig silang yung magdididikit eh. Eh di ba ako sa Luista, kaya lang maganda to kasi yung karanasan ko nung nakaraan, nakapasok ako sa tapat. Nakapag-video tayo sa tapat mismo na stage. 'Di ba? Kaya pangit din pala yung ano, yung hindi ka sumasama rito sa mga mahilig sumama. Okay. Pero yun na nga, ano pa ba? Meron pa akong gustong i-topic eh, yung pong pag-alis, no? Pagpunta ni Pangulong Marcos dito naman po sa Australia. Alam niyo yung mga comment, okay naman, di ba? Hindi naman nabago sa atin yan na si Pangulong Marcos pupunta sa ibang bansa. Wala naman pong kakaiba eh, no? Matagal na nating alam yan na talagang si Pangulong Marcos mahilig pumunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero ang hindi pa ako nasasanay, no? Yung pupurihin nila si Pangulong Marcos. Wala naman po kasi dating pumupuri sa pagpunta ni Pangulong Marcos sa iba. No, meron pong bagong gimmick ngayon. Alam mo na ano na diskarte. Tad-tad po ngayon yung pumupuri kay Pangulong Marcos dahil pupunta siya sa Australia. Sabi ko, ito sabi ko dun sa mga yun at galit na galit sa akin eh. Putay, isa sabi nga sa akin, oh, Badong, kung gaano kalaki katawan mo, ganun kaliit ang utak mo, sabi nung isa eh. Biruin mo, sabi ko, ang ganda ng sinabi ko, di ba? Sabi ko, pag wala talagang achievement, no? Pati yung pagpunta sa ibang bansa, ginagawa nyo ng achievement. Kailan pa, di ba? Ang problema kasi kakantsawan pa nila si Duterte. O si Duterte ba naimbita sa ano, naimbita ba sa Australia si Duterte ba? Sabi ko nga, mahirap talaga pag walang mga achievement yung mga sinusuportahan nyo, no?
kahit yung pagpunta sa ibang bansa, ginagawang achievement. Di ba? Pinakamababaw. Naroon ba si Baste? Wala. Yun yung problema, no? Tapos eto, yung latest po pala, yung napakinggan ko yung yung sinabi ni Ping Lacson, kay ano niya yata sinabi yun, kay Ted Filon, na 76 ba o 67. Tinanong siya, no? Ang trend po pala ngayon, ang trend po pala sa mga congressman ngayon, hindi na po simpleng no? Hindi na po simpleng yung nakikikat sa mga kontratista. Ang trend po pala ngayon, trend ng mga congressman, sila na mismo yung kontratista. Nagulat talaga si Senator, dating Senador Ping Lacson eh. Kay Ted Filon niya yata sinabi to sa interview. Kasi boses lang ni Ping Lacson yung narinig ko na sinasabi nga, no? Ang katakataka rito, nagiging normal yung kontratista, sila na yung congressman. Dati po, yung congressman, nababalita lang natin na nakikiporsyento lang, di ba? Nakikiporsyento sa kontratista. Ngayon po, hindi. Yun mismong mga congressman na yung kontratista. Para, puta. O nga naman, no? Pag ikaw medyo, o kaya, yung dating kontratista, kaya masama po yung dulot ng yung mga party list na yan eh. Yung mga kontratista nagiging party list representative. Direkta na sila, no? Direkta na yung yan nga inaangal ni Joel Villanueva, akalain mo na kontratista, no? Isang kontratista ang may hawak ng House Appropriation. Wala kami talagang hindi namin alam kung sa anong magaganap. Okay. Biruin nyo yun, no, kontratista na. Sila na po mismo yung congressman. Wala nang hati-hati. Solo. Solo na. Anyways, hindi po ba conflict of interest? No? Wala na po ba tayo ngayon na tinatawag na conflict of interest? Kasi dati ako sa gobyerno di ba? Halimbawa kami, isang maliit na ahensya. Pinuno ka na maliit na ahensya. Hindi ka pwedeng kontratista ka. Kasi pinuno ka ng maliit na ahensya. Bakit yung mga congressman pwedeng maging kontratista? Yun yung punto ni Ping Lacson no? Parang may conflict of interest po doon. Di ba? Pag mga maliliit na pinuno ng pamahalaan, pag mga maliliit yung ahensya, puta, bawal lahat, ang higpit-higpit. Pero pag mga malalaki na, no? Yung numero 1 diyan na yung bycam. Grabe. Ito pa po, no? Ito lang ang pino-point out ko kasi hindi nila alam eh. Ang tinatanong ko, katulad po ngayon, alam po, ang hindi nila alam yung budget, malaki ang budget. Karamihan sa kanila, mga taxi driver, nakatanggap po sila ng ayuda. Tinanong ko nga yung taxi driver. Wag po kayo mag-alala sa ibang channel ko, yung sa Pindot na TV. Iano ko rin yung mga paglalakbay ko, tapos yung na merong kasamang Maria Santos, thank you very much sa $19.99 na pangkape. Maria Santos. Yan. Thank you very much, Ma'am Maria Santos. Okay. Balik tayo. Asan na tayo? Yun. Hindi nila alam kasi ang tinatanong ko kasi sa kanila, kayo ba nakatanggap kayo na ayuda? Dalawa daw, di 12,000 kasi sa isa-isa eh. Bukod daw, etong huli ko nakausap na taxi driver, bukod sa 12,000, nakatanggap pa siya ng isang sakong bigas. So 12,000 plus isang sakong bigas. Sabi ko, alam nyo ba na mas malaki ayuda ngayon, budget? So yan ang bantayan nyo kasi
Biruin nyo, yung ayuda noon na nagkakahalaga lang ng 300 billion, dalawang ayuda yung natanggap nyo na 12,000. Ngayon, 500 billion. So, dapat mas malaki yung tanggapin ng mga tao. Di ba? O, 12K kasi dalawa eh. Thank you very much kay Sabi na nagbigay sa atin ng 49 pesos na pangkape. Okay. Oo nga raw, marami na naman daw na hold-upper. Nung isa nga, inawat na ako, wag na raw akong lumabas kasi gusto kong kumain. Parang yung ano ba, sa Davao, sabi, boss, bukas ka na lang kumain. O kaya dyan na lang sa malapit kasi kung dadayo ka pa. Pero hindi po natin sinisiraan yung ano yung sa Cebu. Ang ano po natin, yung pong mga taxi driver. Hindi ko nga po alam yung sa snatcher eh kasi wala naman ako babalitaan doon sa lugar namin sa BGC. Sa BGC kasi walang snatcher eh. Baliw lang ang peg. Okay. So, sabi ko, yun gulat na gulat sila doon kasi tinanong ko, meron na bang balita kung paano kayo tatanggap ng ayuda? Kasi 3 billion nakatanggap kayo ng 12,000, di ba? Ngayon 5 billion ng ayuda. Wala raw naman nagsasabi sa kanila kung makakatanggap sila o hindi. Yun po ang problema, no? Yung proper na paggamit ng pera. Nakita po kasi nila na pagkakaiba si Duterte, yun nga yung nakakalimutan natin, lahat ng bagyo, lahat ng bulkan pumutok panahon ni Duterte, no? Bagyo, bulkan, may pandemya pa, pero we survive. Parang ngayon wala kahit ano, no? Wala tayong naririnig kahit na ano, pero mukhang ngayon tayo hindi makakasurvive. Sa inis, no? Sa inis. Okay. Yan lang po ang ating topic, mga ano po, no, aktual na mga karanasan ng mga taga Cebu, no, yung mga nasasabi natin. Huwag kayong mag-alala bukas. Kaya nga magbasa na po tayo ng inyong mga komento.